Ganon, biglang pinatay. Oo, biglang pinatay. Akala mo na, nangkot ako dito sa balitang ito doon. Kasi, mukhang may katotohanan na si Liza Soberano ay tuluyan na namang nawalan ng management outfit. Itong careless management ni na James Reeds at saka yung Korean partner, investor na si Jeffrey O na susospechahan nga ngayon na di umano'y karelasyon nito ni Liza sa kasalukuyan. Nasyak ako kasi noong mga nakaraang panahon, pinagtatanggol ko pa ang Lizken kasi may mga common friends kami ni na Enrique na talagang sinisiguro sa amin na maganda pa rin ang samahan ni na Liza at saka ni Enrique Hill, na medyo disappointing nga yung comeback movie niya na medyo naughty, na hindi masyadong kinagat ng publiko. Kaya parang, alam mo yun, ako bilang supporter, nalungkot din ako kasi parang, ano ba nangyayari? Isa si Enrique Hill sa masasabi nating most promising young actors natin, at yung tambalan nila ni Liza ang Lizken, at talaga namang isa sa mga naging pinaka-popular. In fact, third sa mga namamayagpag noong Kathniel. Kay Catherine at saka kay Daniel, at tapos yung Jadine, James at saka Nadine, and Lizken nga. Sila yung tatlong talagang maituturing mo na noong mga nakaraang panahon, mga 5 years, 10 years ago, na talagang andun. So nakakasad na di umano nga, may mga pinagtanungan akong friends kasi naniniwala ako na si Liza at si Liza at saka si Enrique pa rin. Pero dahil nga na naman sa latest development na parang hindi ko naman masasabi na gusto bang mag-ingay na naman ni Liza, na yung kanyang Liza Frankenstein foray niya sa Hollywood movie hindi masyado ring naging very aggressive or fruitful kasi nga, 'di ba, yung mga audition, yung reception is hindi siya ganun although very visible si Liza sa mga pagko-cover ng mga top-notch na mga magazines at mga interview na ganito, pero kung hanapin mo yung Ningning, yung dati niyang Ningning, talagang nawala na siya. Sad to say, sorry talaga, nawala na siya. Tapos eto na naman yung balita na kamakailan, since in-unfollow niya, nagsimula lang dun sa item na in-unfollow niya yung Careless Tapos parang hindi siya naka-attend dun sa mga event na si James ang nag-produce or nag-mount. And the usual, ang mga netizen, nag 1+1+1 na baka wala na nga siya sa Careless kasi may reklamo noon ang mga fans ni Liza na parang hindi naman binibigay yung tamang suporta na dapat ay binibigay kay Liza, since siya nga yung major artist ng Careless. Tapos kahit naman si James na bumabalik din sa eksena supposedly via his music, hindi rin ganun ka well received unlike before na nandun talaga sila sa matasabi nating mainstream. Kasi since nag-shift sila from their home network na ABS-CBN, na wala na nga, nag-shift sila sa digital world, sumabay sila sa social media, etc. Hindi na ganun kalakas, kaingay at kaningning yung kanilang star values, 'di ba? So dahil hindi nga fina-follow na nila itong Careless, at may mga isyong intriga kay ganito, kay ganyan, hindi na nga, inassume na nga ng lahat na wala na naman sila isa sa management ni James, na dead man naman at hindi naman nagbibigay ng kahit anong statement itong grupo ni James. Tapos lumabas din balita na talagang nakikipagmabutihan na itong si Liza dito sa certain Jeffrey O na ang tagal-tagal nang may issue sa mga income tax, sa yung sa mga restaurant niya, etc. na hinahabol, pinasara mga ganitong establishment na hindi kagandahan. In short, ang mga nauugnay na balita dito sa sinasabing Korean quote-unquote jowa ni Liza ngayon. Tapos may mga lumalabas pang chismis na kaya umano si Liza umalis na sa management outfit nito ni na James Reed ay dahil hindi natupad yung pangako dito na
gagawa si Liza ng isang Korean project o based in Korea na proyekto na hindi natuloy dahil daw di umano itong si Liza ay ni-reject nitong mga Korean producers or the show itself, the shows themselves, kung ilang show man yan, na pinakita yung kanya mga previous work sa TV, sa movie, hindi sila ganun na-impress sa arte daw ni Liza na hindi babagay dun sa majority ng Korean audience pag nagawa na nga kung sakasakali. Dahil puro ganda lang daw. Ang sakit. Ang sakit. Nasaktan ako dun sa sinabing puro ganda lang. Kasi kahit pa paano naman, nakakaarte naman si Liza. And talaga namang napakaganda given na yon. So, nakakalungkot ditong balita. Hindi natin alam, wala pang kumpirmasyon kung totoo ngang wala na siya sa careless management ni James Reid. Si James Reid naman hindi nagsasalita. May mga akusasyon kay James Reid na pinababayaan talaga si Liza kasi hindi binibigyan ng tamang suporta sa mga ginagawa nitong mga engagement sa kahit pagpo-post at pag-cover ng mga magazines at paglabas-labas sa mga kung ano ng mga shows dyan. Plus, ito na ngang latest na di umano nga ay nakikipagmabutihan ito or boyfriend na niya itong si Jeffrey O na pasaway. Pasaway nating masasabi kasi yun nga yung, di ba, mga nakaraang panahon, si Jeffrey yung pinaghihinalaan na nagpagulo sa mga sitwasyon sa lagay ng pamilya ni Liza, yung mga patutsadahan ng tita niya, ng tatay, etc. hanggang kay dating manager na si OG Diaz, etc. na in short, hindi lahat ito nakatulong. Napag-usapan, per se, napag-usapan kasi intriga, naging balita, naging laman sila ng mga negatibong mga analysis, etc. Pero kung sasabihin mong nakatulong ba ito sa karera nila or bumalik yung kasikatan nila, sasabihin natin hindi. And yun ang nakakalungkot. Kami dito sa Unbearable Channel bilang supporter, lalo na ng Lizken. Of late kasi hindi ko nakakausap yung mga mga kaibigan natin, mga common friends namin ni Enrique na laging nagbibigay sa amin ng feedback. So parang nagduda na rin kami. Parang nagkaroon kami, kumbaga don, di ba, parang red flag na. Parang ano to, ang tagal na namin panahon na hindi nakakausap o hindi kami binabalitaan nito. Sana nga hindi totoo ang mga balita. Pero syempre, pag gano'n na kayo katagal na hindi nag-uusap-usap at wala kayong komunikasyon na unlike before na halos regular nagsasabi sila, ay, Papa Ambet, si Enrique ganito, si Liza, si Enrique ganito. Wala eh. So, pati kami nagdududa tuloy ngayon, lalo't lumalabas na naman itong mga ganitong chika or balita. Sana balitaan niyo po kami mga ka-Team Unbearable, lalong-lalo na mga Lizken fans dyan. Ano nga ba talaga mga totoong nagaganap? Kasi minsan mas magaling pa kayong mag-amoy ng mga chika eh. Dahil although sinisikap din namin na kapanayamin yung mga very, very reliable sources at mga friends namin, common friends namin na siguro ay nangangapa din or wala rin talaga siguro silang maibigay sa aming latest update kasi nga nalilito rin sila sa mga nagaganap. Kaya tulungan nyo kaming wag malito, magtutok at makipagtsikahan dito sa Unbearable Channel. Ambet Nabus po, nagpapasalamat!